Gala tayo. Okay, nagbabalik po uli ako. So makita nyo po, ito po ay nasa farm po ulit tayo. Nasa gitna tayo ng parang, no? Ito po ay pamana ng aming late grandparents, no? Sa aming mga magulang ang nagtatanim, no? So basically, we are small farmers here. At ito po yung pinaka maganda sa part na to. Kasi dito sa amin sa upland, malamig, maganda, tahimik, maraming puno at mayaman sa tubig. So gusto ko lang pakita sa inyo kayo. Tikita niyo na sa likod ko. Diba lang kayan? Diba? So, yan pong mga yan ay pinagtulong-tulungan ng aming mga magulang, mga ninuno noon pa man. Dati po ito'y kapehan. Dito po din po kami nasasama na aming mga ninuno sa pagsasaka. Definitely malaking tulong para sa amin. So, kita niyo po, laki nito, santunis o kalamansi. Then, itong tabi ko, chiko. And then, ito lang pa. And then, somewhere there, mangga. So, makikita nyo, bago ko naman pakita yung fish pond sa inyo, it is related as well doon sa ginagawa namin fish pond, no? O, diba? At sa gawi doon, sa baba doon, meron pa ang dragon fruit. Okay. This way, malunggay tree. Guava. Meron akong nakita dito kanina na calamansi tree. Guyabano as well. No, diba? Ganito kami sa Indang. At nakakita niyo po ba yan? Tomato. In 90 days po, mag-harvest po tayo tomato. Nakikita niyo din po yung mga sili. Gaganda ng sili. Siling panigang na namulan na. And then later on, pakita ko sa inyo kung ano pa meron doon. Mahaba, 25 flat. Thesis ng kapatid ko na agree yung course niya. Then, yun yung pinaka-thesis na. Diba? Sa backyard nyo lang, may kalamansing na. Tama-tama po, flu season. Actually, I'm suffering for flu right now. Pati yung aking in-law, ang anak ko, asawa ko, nako, talaga. Pabago-bago yung panahon, no? Eto, guava. Guava tree. Babalik tayo. Good day! Kamusta po kayong lahat? Okay, nagbabalik po ako para sa update ng ating backyard fish pond, no? So, we'll just give you the development ng aming backyard fish pond, no? So far, we are already 97% because merong still missing piece pa para dito, no? So, gusto lang namin ma-promote yung ganitong way of living, lalong-lalo din dito sa Indang Cavite, which is nasa farm tayo. Gusto lang namin din ma-promote sa inyo ang sustainable pamumuhay at anong pamumuhay dito sa Indang Cavite. Although, meron din mga backyard farm dito na fish pond, but selected pa lang din, no? Ang gusto lang natin masabi, no? At least pang personal consumption at maisipan mo naman mag-small business, no? Diba? So, at least we can have a little income. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano yung sustainable. Bakit ko sinasabing sustainable? So, tingnan po natin. Salamat po. So, mabalik naman uli ako dito sa filtration system. Dito sa part na to, nag-iisip kayo bakit wala pa siyang tubig. Empty pa. At the same time, ano yung purpose ng filtration? As per our knowledge and also research, and nakita natin sa YouTube, itong dalawang part na to, kaya dyan siya naka-level. Yung water level nitong fish tank should be the same level lang din ng dito sa first degree ng filtration natin. Why? Anong reason? Kasi after natin ma-fill up ng level nito ng water, then dito sa drum, dapat magka-level na sila. I-off na natin yung main source of water, yung fresh water. So after that, pagka inopen na natin yung bulb, papasok sa second water tank, lalabas dito yung water, mag-swirl, makikita nyo na umiikot, babagsak ngayon yung mabibigat na elements like yung dumi yung poops ng fish natin, then ipapump outside. Meron tayo isang maliit na bucket dito, then there's another motor that will pump going back to fish pond. And alam nyo po ba, aside from that, itong backyard pond natin nandito sa farm. So, meaning to say, yung lalabas dito, duduktukan lang po natin ng hose, then going to plantation. So, diba? So, meron po tayo dyang iba't ibang uri na fruit-bearing trees. At doon po sa badon ay
merong dragon fruit. So naka-slope po yan pababa. So yung gravity na to ang tutulong sa atin para mag-deliver ng water going to that part, no? Lalo particularly in summer, 'di ba? Sobrang init. Ako po ulit si Julius, gusto lang po ko yung bigyan na update sa nakakatuwang project namin na backyard fish pond. So in less than a week or a week, maglalagay na din kami ng fingerling. So pakita lang namin ano yung update. Nakakatuwa kasi, syempre, aside sa nag-uopisina, trabaho, ito din yung ating pagkakaabalahan. Syempre, to distress, no? So, ito ay nandito sa backyard, no? Ang maganda dito, no? Kaya niyang maglaman ng 1,000 to 1,500 fingerlings. Doon naman sa pinagayahan namin ng sukat na yan, para doon is initial lang yung information na nakuha namin. Kasi pag naglakayan sila, gusto po natin na makalakas sila on their own, na maayos at hindi siksikan. Kasi based on research, pag sobra yung population niya, hindi masyadong nakakalaki.